topic natin for today, syempre, kay self muna, para makilala natin yung isa't isa. Eh, di ba, ayon sa personal development, mayroong dalawang klase ng self. Yung actual self mo and yung ideal self mo. Ano nga ulit yung actual self? Kasi diba, yung actual self, yun yung parang sarili mo mismo as a ikaw na tao na nandito sa mundo. Kung ano ka, yun yung actual self. Yes, yung ano naman, yung ideal self naman is, yung nakikita mo, like, yung ideal mo, yung standard mo na, standard mo bilang self. Yes, kung ano yung gusto mong maging ikaw in the future. Or yung kung ano yung goal mo sa sarili mo. And ikaw, as a tao, kung tatanungin, ano yung parang nagiging ideal self mo? For me, yung nagiging ideal self ko is Si Gidda, ano? Ay, sorry. Wait lang, Yun. naguguluhan pa kasi talaga ako kung ano yung magiging gusto ko in the future, kung magiging accounting ba talaga ako or mag-HRM ako. Kasi, alam ko sa sarili ko na meron akong skill na leadership. Pero hindi ko yun magagamit pagdating sa accounting. Tapos sa accounting naman, hindi talaga siya yung gusto ko na kunin na course. So, Para lang sa pera, no? parang yung naiisip ko kasi, sa accounting, may hirapan ako ngayong college, pero pagdating sa trabaho, may hirapan ka, pero yung makukuha mong saldo naman is maganda. So, 50-50 pa talaga kung ano yung gusto yung Paano lang kasi sa HRM? Sa HRM naman, yun nga, yung sa human resource, parang nakikita ko yung sarili ko na meron akong leadership kasi. So, parang kaya ko namang i-handle ganun. Kaso nga lang, sa sarili ko rin, parang para sa akin, ang baba ng standard ng HRM. Kaya, parang 50-50 talaga. Pinag-iisipan ko. Ikaw. Ako, na i-imagine ko talaga yung sarili ko in the future as a nurse. Yan talaga. Pero nag-ABM. Nag-ABM. Magulo kasi yung buhay ko. Magulo yung utak ko. Pero, ayun na nga. Siyempre, meron namang mga instances na unexpected. Alam niyo yun, yung bigla mo na lang na-realize na, nung nasa ABM na ako na-realize ko na, hindi pala ito yung gusto ko. Gusto ko mag-nursing. Tsaka yung K-12 naman, rin naman siya para rin sa, na-explore mo. Malaman ko, para sa iba talaga yun. Pero medyo complicated siya kasi syempre ABM ako, tapos biglang nag-nursing. Siguro mga first year ng college ko, may hirapan ako ng todo. Pero Kasi kakayanin ko naman siya siguro. Kasi mas mahirap naman talaga na piliin yung course na hindi mo talaga gusto. Lalo na kapag hindi ka talaga nag-enjoy. Yeah, mag-drain ka. Tsaka kahit nakakapagod, basta gusto mo yung isang bagay. Same sa'yo. Kaya, kahit, kaya pinili ko yung, mag-tourism. Kaya, although mahirap pa rin para sa amin kasi, ang mahal ng Tuition. grabe. Tapos yung, syempre may mga bayarin pa. Pero kasi, yung tourism, yun lang yung nakikita ko na, like, gaano kahirap yung magiging situation ko sa college. Is kakayanin ko kasi, ayun yung gusto ko eh. Yun talaga yung sinisigaw ng puso. Yes. Ikaw, Je, ano gusto mo sa'yo? For me kasi, parang, yung ideal self ko, hindi ko pa masyadong ma-view. Medyo naguguluhan pa ako. Undecided ka. Yes, undecided Pero pa sa ako undecided na yun, may choices ka na. Meron na talaga. Gusto ko na talaga maging chef. Kaso, Grabe. kasi ang layo ng strand ko sa gusto kong maging chef. Tsaka, kaya ako undecided. Kasi hindi rin ako marunong magluto. Hindi. Kaya mo pinipili yung sa college, di ba? Para matuto ka. Kaso wala ka pa rin. Wala pa rin. Hanggang ideal self na siya for me. Na magiging chef ka. Pero, yun.
Ikaw naman. Ako psychologist. Yes! Nag-ABM. Ako una na ABM siya. Nag-ABM pero gusto mo mag-psychologist. Bakit? Biaagan. Ako nga, nursing eh. Kasi, ano kasi, nung una kaya ako nag-take ng ABM is para matutunan ko yung pattern. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya natutunan. Ang hirap. Ang hirap Ang hirap kasi. niyang intindihin. Yes, lalo na yung sa accounts. Madali siya sa debit credit pag ilalagay mo. Pero kapag sa accounts, mangangapa ka. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya natutunan. Kaya sabi ko, sige, wag tayo mag-accounting. Pero may pera kasi dun. Mayayaman ka Pera doon. talaga. Yun lang talaga yung gusto ko doon. Yun din yung pinag-isip ko. Tapos ang ano ko naman, ang pinakagusto ko talaga is psychologist. Since mas, mas, ewan ko, pero mas nakikita ko yung sarili kong nag-a-advise, inaalam kung paano ba nag-work yung emotions ng tao, paano sila nakikipag-communicate. Tsaka kasi gusto ko, sa psychologist kasi, hindi lang learnings yung makukuha mo dun eh. Pati yung malalaman mo rin kung, kaya pala ganito ako umakto dati kasi ganito nga yung nangyayari, may theory na ganito, ganyan. Gusto ko mas malaman pa yung sarili ko, hindi lang para makapagbigay ako ng suggestions, advice sa ibang tao. Katulad ni Jerry lang yung first station ko. Pero malaki din alam ko sound mo sa Malaki ang sound sa psychology, pero kasi dito naman sa Pilipinas, hindi pa siya ganun ka-welcome. Hindi naman sa ganun ka-welcome. Pinag-uusapan naman sa Pilipinas. Pero kasi when it comes sa trabaho, hindi siya, wala ka pang makikitang mental hospital dito na sobrang niya na Sa talaga. Pilipinas kasi structured. more on practical jobs yung meron Oo. compared sa emotion. Tapos ang ko pa nun, kapag katapos, kasi nung nakaraan, may napanood kasi ako na psychology siya. After 1 month, makakatapos na siya. Pero yung reality hits her heart kasi. Ang nangyari, hindi niya alam kung saan siya papasok since yung sa Pilipinas nga, wala talagang maraming hospital dito. Kaya pinag-iisipan niya, paano niya mabibigyan yung pamilya niya ng marangyang buhay kung yung pinili niya ng kurso is hindi talaga sasapat. Kapag pumunta naman siya sa ibang bansa, ang mangyayari, kailangan niya pa rin mag-aral since magkakaiba yung standards in different countries. Ayun, Speaking of mental health or something, like pagdating sa emotion, syempre pumapasok na din yung adolescence natin, di ba? Kasi, like, tayong mga middle adolescents. Wait, ano mo na yung adolescence? Uy, ano ba yun? Ikaw nabanggit mo na yun. Kasi, Nabanggit mo na eh. wait lang. For me kasi, yung adolescence, wait lang, medyo yung ikaw, pero hindi as in sa sarili mo Si self pa rin. ay si self pa rin siya, pero doon mo na nag-discover yung mga Stages. yung mga stages mo as a May tatlong Person. stages kasi nun. Anong tatlong stages nun? Kung naaalala niyo. Recap. Adolescence, middle, tsaka late. Saan tayo doon? Middle. Yes, So, we're middle middle. tayo. Malapit na Nalampasan na natin yung first stage. malapit First na day. mag. Ay, wag. Hindi ka ba muna. Ayaw ko pang tumanda. Ina-enjoy ko pa yung buhay ko. Pero same. Sa adolescence, may siya. Meron, di ba may pinag-usapan na tayo ng mga challenges na i-encounter ng adolescents? Ikaw, bilang adolescents, middle adolescents specifically, ano yung mga nararanasan mo na common siya pero para sa'yo, need pa siya ng deeper understanding? For me, yung sa family ko. Kasi ever since na tumutong ako ng adolescence, napansin ko na parang lumayo ako sa pamilya ko. Alam mo yun, yung connection namin. Kasi syempre kapag lumalaki ka na, naiintindihan mo yung mga bagay-bagay. Tsaka kasi pag early adolescence ko pa lang, Oo. like meron pang bonding. Oo. Tsaka sa early adolescence kasi, hindi mo pa gaano problema yung pamilya. Yes. Yung problema pa lang natin sa early Yung sa adolescence. laro. Oo, yung sa laro. Paano ako, matutulog Oo. ako, kailangan ko matulog para makapaglaro. Oo. Kasi tulog-tulogan ka lang na. Paano Totoo yun. Oo. Tsaka yung pera.
Dahon lang. Yung 5 pisong pera, tapos ang dami. Dati kasi yung 5 piso, ang dami kong bumili. Totoo, like, Kala mo ang tanda na natin. Pero totoo yun, yung 5 piso kasi makakabili ka pa ng ano, yung mga chocolate na nasa plastic. Stick o. Oo. Kasi tag-piso lang ang stick o dati ngayon, dos na talaga siya. totoo. Grabe Mahal na. Oo. Iba ba ang presyo? Diba ba ang pressure? Joke lang po. So, ayun na nga. For me, yung pinaka mahirap talaga na challenge na na-encounter ko sa adolescence is yung sa family. Kasi, habang tumatanda tayo, syempre napapansin natin yung paligid, nagkakaroon na tayo ng pake. Lalo na when it comes to family matters. Tapos, napansin ko, yung pinakaunang napansin ko growing up is parang ayun nga, lumayo ako sa pamilya ko. Ako naman, hindi ko na tinitake as, kasi nung bata tayo, diba? Kapag konting saway lang sa atin, iiyak, magtatampo na tayo. Ngayon kasi naiintindihan ko na. Like, parang, mas gusto ko na napagalitan ako kaysa, Kasi alam mo wala. ano, yung meron. Dati kasi kapag bata ka, pag pinagalitan ka, feeling mo hindi ka na mahal. oo. Ganon kasi talaga. Pero ngayon kapag, since nag-mature ka na, kapag pinagalitan ka, meron pa rin namang meron pa rin sakit. pa rin. Pero meron na yung understanding na okay, pinapagalitan ako kasi gusto ko tama nito. Oo, kasi may mali ako nagawa. Oo. Para din sa kakabuti din natin. Yes. Tsaka kasi malaki na tayo, alam na talaga natin yung mga mali nating ginagawa. Like, aware na tayo. Nasa iyo na lang talaga yan kung gusto mo bang i-take yun as negative or positively. Sa akin ang ano ko, financially. Kasi di ba nga, oo. Financial ka rin. Puro pera! Inflation ngayon, yung inflation ngayon. Hindi naman halata mukha kami pera. Yeah. Guys, Hindi, financial kasi. Di ba kasi ngayon, nung bata ka pa, like, ang ano mo lang, hingi ka lang ng pera. Katulad na kanila, hingi ka lang ng pera, 5 piso, ganito. Tapos kapag, kapag tumatanda ka na katulad ngayon, hindi lang sobrang tanda. Like, kapag tumatanda ka na, tapos magka-college ka na. Ngayon, grade 12 na tayo. Magka-college na tayo. Ang iniisip na natin, merong ibang gustong mag-dorm na para makaalis, like, maka-experience na, maging independent. Yeah, bubukod na. Oo, bumukod na sila. Maging malaya. Yes. Hindi naman sa pinukulong sila, pero kasi kapag kasama, eto yung totoo, kapag kasama mo yung pamilya mo, mayroon talagang restrictions. Yeah. Yes. Like, merong mga time na, alam mo yun, may gusto kang gawin, pero kasi yung pamilya mo nandyan, kailangan mo pa rin, like, isipin sila. Tapos, ang ano naman sa financial, kaya nasabi ng financial yung challenges na pinaka gustong pag-usapan. Since ngayong magka-college na tayo, ako personally gusto kong mag-join. Kasi doon gusto kong maranasan yung time na maging independent ka, hindi ka aasa sa pamilya mo. Pero ang naisa-isip ko, kung mag-dorm ka, paano yung gastusin? Tsaka yung responsibilities natin. Yeah. Marami na talaga. Yes, Since mas college marami na siya. tayo. Tapos, kapag nagstay ka kasi nagstay ka sa, alam mo yun, yung napili mong paaralan malayo, mas mahihirapan ka, mas maditrain ka. Kaya as much as possible, gusto kong mag-dorm para mas mapabilis yun. Yung commute, tapos, alam mo yun, kapag aalis ka kasi na, kunyari may biglaan na pag-alis, magpapaalam ka pa, kailangan mo pang hingin ng permission ng iba. Grabe talaga. Mapapanay ka na. Like, kailangan mo pang hingin yung permit ng magulang mo. Pero kapag sa ka lang mag-isa ka na, kapag urgent, hindi mo na kailangan, hindi naman sa hindi kailangan, magpapaalam ka pa rin, pero through chat na. Meron ka ng choices kung itutuloy mo ba to o hindi. Like, yung restriction, wala na. Yun yung sa akin. Kumbaga, ikaw na lang magbibigay ng, limit sa sarili mo. Oo. Kung Kung ililimit mo ba yung, kung ililimit mo ba yung sarili mo, o dun ka pa rin sa, okay, independent na ako,
siguro naman kaya ko to. Like, mag-i-explore ka na. Tsaka kasi kapag sa college ka na, preparation na yun para maging sa work. Which is yung totoong world na ng ano. Totoong world na. And kapag mag-isa ka, maranasan mo yung lahat in early stage pa lang. Na nasa college ka na. Ito yung nasa thinking ko, na kapag naranasan ko na yung challenges ng ako lang mag-isa, yung wala yung family ko. Ang ano ko kasi doon, kaya ko na kapag umano ako sa work. Like, makakapag-adjust ako agad. Hindi yung ibang tao na nasa bahay sila, like, kailangan pa ng ano. Yung katulad na ito, kunyari sa bahay lang kayo, hindi kayo nagbukod. Mangangapa ka pa sa society. Mangangapa ka pa. Yun sa akin. Parang, kung hindi mo pa masusubukan na, kung hindi mo pa masusubukan na maging independent, mahihirapan ka talaga na mag-face sa reality. Oo. Lalo na pagkatapos ng college. Kasi kapag katapos ng college, unemployed ka na agad. Oo. Lalo na kapag ano. So, kailangan mo na talaga sinayin yung sarili mo. Kahit ngayon pa lang siguro. Ikaw. Since financially, Ayun, para sa financial. Before, Wait lang. Ang anniversary. go. Yung sa financial kasi, before ako, hindi ko, yun nga, hingi lang rin ang hingi sa magulang, hindi naisip. Pero ngayon na, na medyo nag-mature, iniisip ko, yung kalagayan din ng, namin, yung financial before ako manghingi kila mama, iniisip ko muna kung makakabuti ba yun. Like, Kung yun- mabigat pa masyado. kasi, di ba tayo, ang daming ambagan, ang dami talaga bayarin. ambagan, ang daming bayaran. Project. Sobrang daming ayun, iniisip ko. Tapos, yung isa rin doon, kasi di ba kapag may utang sila, before nung bata tayo, may hindi na utang sila. binabayaran. Oo, kinakalimutan nila. Yung ano ko, ay, sorry. Ayun, Totoo pero- yun. Pero ngayon, Like, pati nga yung sa Pasko, sa pamasko, Oo. napupunta sa kanila. Tapos kapag sinilin mo, Oo. sisingin ka rin. Bakit sisingilin pinakain din kita? niya. Sige ko, magpakain Oh my ka. Wala na, nabili na. Nagastos na. Ay na, pinabili ko na ng ano. Oo. Nasalanan ko pang nagbigay ako sa iyo ng pera. kasi hindi na talaga binabalik. Joke lang. So, ayun, sa ganun. Parang mas nag-mature na tinanggap na. Tinatanggap na. lang talaga natin. Yun lang. Saan? Sa ano naman, yun din, parehas kami ni Ayi, yung sa fam, nalilimit na talaga yung band. Tsaka yung sa friends din, kasi kapag tumungtong na tayo ng middle adolescence, minsan nagkakaroon na tayo ng confusion about sa nakakasama natin. Parang madalas, pag may mga kaibigan tayong mga lalaki, ganon, hindi na as in swak, kagaya nung mga early pa tayo. Yung mapapagkamalang ka pang tomboy kasi Ayun. sobrang sobrang dikit nyo sa isa't isa. Oo. Parang tawag na to, yung mga part na pag naging middle adolescence ka na, medyo nakakonfuse ka na kung dapat ba binabad ko pa sila or hindi. Ganun, nililimit mo na rin yung sarili mo. Tapos, mas more kasama mo na or attached ka na dun sa mga same gender mo na. Oo, same sex. Hirap na. Tsaka kasi kapag, ngayon sa society, pag magkasama kayo ng lalaki, babae, iba agad yung isip. Yes. Napaka-judgmental nyo. Totoo. Ayan. Yung alam mo yun, naglalakad lang kayo, Oo. pagkakamali na agad kayo. Yung madadapa ka, di alam ng iba kung sasaluhin ka ba kasi baka magkaroon agad ng issue, pababayaan ka na lang. Oo. Yun yung pinaka sa akin. Like, ang hirap naman nun kapag hindi mo siya sinalo, hindi ka na gentleman. Kapag sinalo mo naman siya, may issue agad. Meron talaga. Tinulungan ko lang. Oo, ito yun. Sa mabang tumulong. Ang dagdag ko lang yung sa kanya. Kasi ngayon, parang as a middle adolescence, mas nagiging tayo, self-conscious. Tama ba yung word na yun? Parang alam na natin sa sarili natin kung mag-grow ba tayo kapag kasama natin yung isang tao. So, pag hindi tayo nag-grow, kailangan na natin lumayo. Oo, pero kasi Kailangan merong ng instances na yung tao, ang hirap niyang layuan. Yeah. Sa totoo yun. Ang hirap niyang layuan.
lalayuan mo ba siya? O Lalo na mag-i-stay ka? kapag Kasi, may bad na. oo, ang lalim na ng pinagsamahan nyo. Kaso kasi hindi ka na mag-grow eh. Kaya nga sabi nila, di ba, kahit anong mangyari, kahit masaktan ka, yung mundo, iikot yan. Lahat gagalaw, ikaw lang mag-stay. Sa'yo sa sarili mo, ikaw mag-decide kung mag-i-stay ka ba dun, magiging stuck ka ba, o ang mangyayari is, kakayarin mo, sasabay ka sa ikot mo. Ang hirap mo. Siguro kaya nangyayari din minsan na nako-confuse tayo parang umiwas doon or lumayo kapag hindi na tayo nag-grow. Kasi middle pa tayo eh, parang nagsisig pa tayo ng friendships. Compare sa mga late na parang late adolescents na sarili na lang nila yung iniisip nila. Tayo mga middle, naiisip din naman natin yan. Pero tayo, nag-ano pa kasi tayo, nagsisig pa tayo ng mga friendships. Kaya ganun. Pero kasi yung isa din sa mga factor bakit sobrang hirap bumitaw sa isang, lalo na sa friendship, lalo na kapag may pinagsamahan kayo is yung bond na nabuo nyo. Kasi sa totoo lang, sobrang hirap magpapasok ng tao sa buhay. Lalo na kung introvert kang tao. Oo, lalo na Oo, kapag, kasi di ba kapag introvert ka, ang konti na nga lang ng pinapapasok mo, mahihirapan ka pa kapag may lalabas. oo, ang hirap magpapasok ng tao sa buhay mo, tapos mas mahirap magpalabas ng tao sa buhay mo. Lalo na kapag nasanay ka ng andyan siya. Oo. Pero kasi, hindi tayo pwedeng magstay sa level na yon para lang sa kanya, para lang sa tao na yan. Kailangan nating matutong umalis, kailangan nating matutong pumunta sa susunod pang chapter nang hindi sila kasama kasi ayaw na. Pero kasi kung gusto nila, like, meron naman silang choice na, kunyari, yung isang tao gusto niya lang umalis para mag-grow siya. Tapos yung isa, choice niya na yun kung sasama siya sa growth ng isa. Or mag-i-stay siya sa level na yun. Oo. Nasa tao na talaga yun. Kung anong choices mo, may consequences yun. It's either negative or positive. Siguro kaya ganun. Parang pagka-introvert ka kasi minsan kadalasan, di ba, limit lang yung kaibigan mo. Oo. And mas binibuild mo din yung parang Yung- memories. oo, Lagi yung- mong kinikip talaga yun. Yung Kaya memories nahihirapan tsaka ka yung lalo. trust, ang hirap ng Lalo na kapag yung taong yun, like, hindi siya magaling makipag-socialize sa tao. Like, hindi siya nakakapag-build ng connection Oo. agad sa tao. Like, Like, kailangan niya pa ng oo, middleman para oo, mag-ano. oo. Meron kasi mga tao na magkasalubong lang kayo parang, hi, friends na agad, ganyan. Ay, parang ako yun na. Ang sakit mo naman. Tapos, Oo, ganun din oo. kasi nangyari sa amin. Oo, ganun kasi nangyari sa amin. Tapos, Ang daldal ko, naging pwede kami. tapos Uy, ako pero- kasi, ako kasi tahimik akong tao. Nung, di ba nung grade 11 tayo, ako lang mag-isa. Kung hindi ko siya naging kaibigan, siguro hanggang ngayon mag-isa pa din ako. Siya pa rin yung Englisher sa likod. Ano? Yes. Yun ko nga din, parang yung video. Naalala mo yun? Yung puno tayo 7-Eleven, nilibre mo. Hindi Saan? nilibre na lang kita ng juice. Yun yung unang, Wait lang, wala yun yung akong first ever na nag-talk tayo, usap tayo. Kasama nga yun. Magkakasama tayo noon. Like, Kailan yun? nag-asaran pa nga tayo ng ano. Kasi sino yung mga nakabilang? Ito at si Ay, Jeria, oo. tapos si Wait lang, wala Arce, akong malala mga sino. minion. Hindi kasi last time nung late na Ah, tayo yung umuwi. 7-Eleven doon sa Tagumpay? Oo. Ah, oo. Hindi pa tayo magkakaganon Oo. noon. Kailan yan? During filming ba yun ng No, parang promotional ano, video? parang first month pa lang ata something or second month ng school year. Mga Hindi ganun. ata ako kasama. Kasama ka nun. Oo, kasama Wala ko. akong matandaan. Ang hirap maging makakalimutan. Yes. Pero kasi, kami ni Jai yung late na nabuo sa friendship na to. Oo. Kasi magkagrupo kasi kami nito sa promotional. Naging friends lang talaga tayong lahat nung sa reviewer. Oo, kasi di ba May pakana nun. may pakanala Siya! siya. Nakisali lang Sorry, ako. Dapat silang ano lang yun eh. Sila muna ni Jeriel, tapos kasi po atos munod. Tapos nag-edit Hindi, ako. kami talaga yun. Kami lang nag-uusap. Oo, tapos nakisali lang ako, tapos hanggang sa sumunod na si Oo, Ayu. nagyaya na lang. Oo. Ewan ko kung Kasi- naging kasi si Jay tinanong ko,
Binagaya ako ng ibang tao. Tapos niyaya niya na din ako kasi nandun ako na nag-usap-usap kayo sa reviewer. Doon nag-start yung ano natin, yung friendship natin. Tapos, na tayo. Di ba, speaking of pag tawag nito, nandun na tayo sa pag-build ng, ano yun? Friendship. Relationship Yeah, ng papasok na yung connection. relationship. Oo. Yeah. Eto na tayo sa relationship. Yeah. Yes! Eto na. Yung healthy relationship nandito. Dalawa sila. Self-love. Self-love. Dilulu. Hello po. Ibang ano eh. Self-love din niya. Self-love din to. Yung may halong dili. Dilulu. Dilulu yan. Mix kay Jeyo. Yan. Yeah. Ay, Grabe talaga. The strangers na to. Yun na. Right. Relationship. isang part doon yung... Yung sa ano, sa love at Ay guys, di ba sa per dem, sabi ni ma'am, may ano daw yung... Ay, hindi mas ikaw nagsabi. Wait, may tanong ako. Oh! Ang hirap kasi itanong, so eto yun. Wait lang. Matatawag mo bang love yung pakiramdam mo sa isang tao kung kung nandyan ka lang. I mean, matatawag mo siyang love kung nandun ka para sa isang tao kapag kinakailangan ka niya or empathy lang yun. Nag-gets ka? Kunwari for example, ako, kunwari lang Empathy na may love. for example, lalaki si Jet. So ako, kunwari nagkakaroon ako ng tawag doon ng anxiety, basta sobrang down na down ko. Tapos siya, parang magkaibigan na kayo dati Hindi, pa? kami, like, Mag-relationship na kami. Ka-relationship kami. Gets ba? Magka-girlfriend, Oo. boyfriend. Tapos, kino-comfort niya ako, basta yung ganun. Love ba yun or empathy lang? Sa akin, matatawag, depende siya kasi. Kapag wala kayong, like, wala pa kayong pinagsamahan. Pero kasi sabi niyo boyfriend, girlfriend. Meron na, may love na to. At the same time, may empathy na rin sila. Kasi, love mo yung tao, kaya ka nag-stay. Wait. Pero kasi, meron na kasing emotional na nangyayari. Like, may anxiety ka na, doon napapasok yung empathy. Like, gusto mo siyang itaas, gusto mo siyang maalis dun sa situation na yon. At the same time, love kasi yun. Kasi hindi mo naman gugustuhin sa isang tao na magstay siya doon, lalo na kung mahal mo siya. Merong ibang tao na para sa ibang tao na to merong ibang tao na meron silang, like, masaya sila na nakakita na nasasaktan yung ibang tao. Doon makita mo na wala siyang empathy sa tao mo. Tapos wala rin siya. Pero sa akin, sa binigay mong example, nandun yung love tsaka empathy. Kasi, mag-i-stay ka naman. Nung wala ka pang anxiety, nagstay siya. Like, meron ng love. Kasi hindi naman mag-i kayo kung wala kayong di ba? Wala kayong personal attachment sa isa't isa. Sa isa't isa. Wala kayong personal attachment sa isa't isa. Tapos, napunta lang naman sa empathy yun kasi nagkaroon nga ng complications sa mental health. Yun sa akin, ikaw, meron kang Pero meron kasing situation na, like, for example, nag-i-stay lang yung isang tao. Like, gusto ka ng isang tao kasi convenient ka para sa kanya. For me, hindi yung love. Yung alam mo yun, yung convenient, gusto mo yung isang tao kasi convenient siya para sa'yo. Like, nung mga times na nahihirapan ka, siya yung nandyan. Yung gusto mo siyang i-keep sa sarili mo kasi convenient siya para sa'yo. Ang example niya kasi, Yung sa POV Same mo kasi, sa yung POV mo sa kanya, ang POV ko kasi sa kanya kasi nag-stay siya. Kaya okay lang nalawag sa ko kanya siyang kasi. lang. Sa kanya, ewan ko sa kanya, bahala ka. Hindi ko problemahin yung Kasi, feelings. yung sa part naman ng sinabi niya, tama siya, parang minsan kasi nag-i-stay. Naku-confuse ka. Oo, tapos minsan parang lagi siya nandyan kasi convenient ka no.
Kaya nag-stay mo siya. Pero kasi sa perspective ng isang taong nag-stay, kahit na may challenges yung isang tao, natatawag ko siyang love. Kasi you stay, kahit nasasaktan ka, kahit nasasaktan ka, nakikita mo sasaktan ng mahal mo, kahit na wala siyang garantiya na hanggang kayo ba, hanggang dulo. Yung sa perspective naman yung sa meron ng challenges na pinagdadaanan. If ever na nagkakilala sila, nagkaroon sila ng bond, nandun yung stages na nagkaligawan, wala pang complications sa emotional. Matatawag ko siyang love pa rin. Pero, at ito yung mahirap dyan. Kapag na-confuse yung nagkaroon ng complications, na-confuse siya kung love pa rin ba yun o empathy. Na nagugustuhan mo lang isang tao. Ano rin? Anong magkakanyari tayo? Boyfriend, girlfriend. Tapos ako yung may anxiety, ako yung nagkakaproblema sa buhay. Tapos siya naman nandiyan lang nagsistay. Nagsistay siya kahit masakit. Matatawag kong love yun sa'yo. Kasi nagsistay ka and kinakaya mo kahit hindi siya talaga guarantee na hindi ka niya, mamahalin ba pa rin ba niya, may ma-realize ba siyang iba. Tapos sa akin naman, natatawag ko siyang love kung bago pa lang yung complications sa mental health. Bago pa yun, nagkaroon na kami ng bond. Nang wala yung section na sa mental health. Tapos, ang mahirap dyan, kapag ako na-confuse, kung love pa ba yung nararamdaman ko sa isang tao. Kasi nandyan siya lagi. O ano na siya, empathy na siya. Kasi feeling ko, kinakaawaan niya na lang ako kaya siya. Pero ang pinaka-ano talaga, ang magiging pinaka-bosses talaga nun, is yung taong nag-stay kahit masakit na. Kung nakadepende yun sa nag-stay, kung love pa ba niyang matatawag yung nangyayari yung empathy. Hindi mo masasabi yun sa isang tao na hindi, pwede pa rin siya magbigay ng sagot. Pero kasi, mahihirapan tayo since may complication ng mga ng personal talent. Mahihirapan siya i-distinguish. Ang mas madaling makakapag-distinguish kung love ko ba yun ng empathy is yung taong nag-stay. Yun yung sa akin. Depende talaga siya sa perspective ng bawat, ng nasa relationship. So, kung paano mo din siya Oo. Kasi kung kinakawaan mo na sarili mo, tapos may girlfriend ka, kinakawaan mo na sarili mo, sinasablame mo na, doon na papasok yung, ay, baka nag-stay lang siya kasi ganito ako, kinakaawaan niya. Kapag naawa ka sa sarili mo kasi, feeling mo sa lahat ng nandyan sa'yo, yung sumusuporta sa'yo, yung nag-a-up sa'yo, parang ang mapipili mo kasi doon, wait lang, awa na yata yung binibigay, hindi na lang. Mabase na talaga yung kasi tao. Pero ang magandang mangyari doon kapag ang magiging magandang consequences nun, kapag yung babae na-realize na love pa rin yun, na love pa rin yung meron sa kanila, and mas magiging strong yung foundation nila. Paano naman natin masasabi na when it comes of relationships, may tanong ako, paano na-attract yung tao sa gusto niya? Oo. Wait, attraction to. Attraction? Oo. Kasi di ba? Depende kasi yung tao kasi meron tayong iba't ibang standards. Oo. Yes. Meron tayong iba't ibang gusto. Nakadepende Wait lang yung yun list ko sa... pang labas. Oy! May napakilabas yung list. May lalabas talaga. Bakit pinalo? Meron kasi tayong iba't ibang standards. Like for example, ako kasi yung gusto ko moreno, Gusto ko yung maganda yung mapuway yung mata, matangkad, ganon. Iba-iba naman yung gusto niya maputi. May pero kasi when it comes to love, yun yung pinaka-enchanting talaga when it comes to love is pwede kang ma-inlove sa isang tao kahit hindi siya pasok sa standards mo. Like, yung love kasi parang bigla siyang nade-develop, mararamdaman mo na lang na, mahal ko na pala siya. Kaya, di ba? Oo. Yung example nun is, for example, mag-best friend tayong dalawa. Nag-start yung
relationship natin as friends talaga, walang mali siya. Tapos, hindi kita type. Grabe. Sorry. Ang sakit yun ah. Hindi kita type. May galit siya. Hindi kita type, pero all throughout our friendship, parang na-realize ko na may in love na ako. So, sobrang unexpected. Yung love, pwede siyang dumating ng sobrang unexpected. Pwede din siya magsimula kasi pasok yung tao sa standards na yon. Pero marirealize mo, kapag pasok siya sa standard mo, pero marirealize mo. Or kasi, pakailan ko yun, marirealize mo na, ay, hindi ko pala siya gusto kahit pasok siya sa standard. Napaka niya, contradicting niya. So, paano mo masasabi na, Paano ka na-attract na? Oo. Ako na-attract ako pag pag pasok siya sa standard. So, yung Matangkad, matalino. pag sa relationship naman about love, na-attract kayo through physically? Sa akin, act of service. As in, payungan mo lang ako. Crush na kita. Tara seryoso, act of service talaga kasi May action sa akin. tsaka sa action service. Kasi usually kasi this generation talaga, yung mga lalaki, Diyos ko, Sasabihan ka na lang, di ba nagkita lang kayo isang araw, tapos, will you be my girlfriend? Tsaka kapag sila pa yung parang babae na yun. Oo, te. Tapos naman, pag sila yung manliligaw, sila pa yung Parang ikaw pa kailangan first move, no? Tapos ikaw pa magbibigay ng pagka minsan yung generation ngayon, pag nanliligaw, parang yung nililigawan mo, kailangan mo pabigyan ng assurance. Oo. Imbes na kailangan, ang mangyayari nga sa ligawan, di ba? I-prove mo yung sarili. Tsaka, Pero wait lang, agree kayo na na kapag magpapaligaw ka, pwedeng marami. Ako hindi. Ako hindi. Kasi, ikaw ako, ay, wow. yes! Ako ba? Ganda. Pinari, kayong apat. Tapos tapos papayagan ko kayong lahat ng ligaw sa akin. Hindi ka. Ako hindi. Hindi ko alam yung say ko dyan. Ako hindi, kasi yung ligawan nga, para makilala, para makilala mo yung tao. Yun kasi yung pinanalaban nila kaya maraming sabi na, agree sila na okay lang maraming maniligaw sa isang tao. Pero kasi ako, ayoko. Kasi nga, di ba, hindi ka makakapag-focus na alamin mo yung isang tao. Nagkakaroon ka ng mixed signal sa lahat. Oo, nagbibigay ka ng mixed signals kung sino pipili mo. As much as possible, kung mag-aano ka na, like, magpapaligaw ka, dapat yung, meron ng possibility, pero hindi ko 100%. Katulad na to, hindi ko talaga siya gusto. Yes. Hindi ko talaga siya gusto, pero ikaw gusto mo. Magpapaligaw lang ako sa'yo. Kasi alam ko na meron possibility na mag-level up. Hindi yung bibigyan lang kita ng mixing. Like, meron ng silent possibility Oo. of love. Gusto mo lang ng Kailangan mo lang, patunayan. kailangan mo lang talagang makilala isang tao kung ano ba talaga, Kung hanggang saan siya. kung comfortable ba kayo para sa isa't isa. Ganun siya. So, hindi nga nasagot yung attraction. Yes, Yung sa yung about naman dyan, yung nagiging basihan kasi ng ibang babae. Kasi di ba yung panliligaw, traditional na talaga, ever since talaga sa Pilipinas, meron na talaga siya. Tapos, yung nagiging basihan kasi ng ibang girls, kung sino sasagutin nila sa mga manliligaw nila is kung sino yung pinaka nag-e-effort, yung pinaka nagbibigay ng effort, yung, alam mo yon, yung tatagal. yung yung nagpapakita talaga na yung panliligaw kasi minsan, yun din yung nagiging way para malaman ng girls kung sino ba talaga yung karapat dapat. Oo. Kung sino ba yung in-next level niya. Pero kasi, di ba, kapag kasi, like, kaya ako nagpaligaw kasi sa tao kasi meron ka nang nararamdaman. Hindi, like, may possibility na. Hindi yung gusto mo na talaga siya kaya ka nagpaligaw. Like, may possibility na. Yun yung yung stand ko. Wow. kasi kung wala namang pang possibility,
mas maganda pabayaan mo. Like, huwag mo nang sabihin na, huwag ka nang magpaligaw. Kasi, malay mo, may iba pang nakalaan para dun sa taong yan. Ini-stop mo lang, dinidelay mo lang siya para makilala yung isang tao. O kaya mag-take ng another actress to another girl na magiging sila talaga. So, if we're going to look at the perspective of other girls, Yes. other girls. Sino yan siya? If we're going to look at their perspective, meron kasing mga girls na nagpapaligaw sila kahit wala naman silang nafe-feel sa isang tao. Kasi minsan kasi yung feelings mo, nade-develop yun to Oo. ligawan. Nade-develop siya, like magkakaroon ka ng feelings sa isang lalaki kasi nililigawan ka na nga Yes. niya, napapakita ka na niya. Siguro yun din yung Papakita ka na niya? ay napapakita niya na yung Sorry, nag-loading ako. napapakita niya na yung actions niya. Na kaya Oo. niyang maging isang Oo. lalaki talaga. Like, parang napufall yung girl sa isang lalaki sa ligawan stage. Yes. Hindi siya kagaya ng sa'yo na pinayagan mo yung isang lalaki manligaw sa'yo kasi meron ng silent possibility Oo. of love. Yung sa kanila naman, pinayagan nilang manligaw yung lalaki Kasi gusto they're nilang malaman yung capability oo, na sa they're tao. looking for something. May Oo. hinahanap sila. Ganun ako. Yun din. Kaya for me, okay lang sa akin na kung iisipin ko siya, okay lang sa akin kung yung ibang girls gusto nilang magpaligaw ng gusto nila pumayag sila ng maraming maliligaw kasi depende din kasi yung sa tao. Oo. Kung Depende anong siya sa tao. kung anong mas suitable para sa kanila. Mm-mm. Kasi may iba kasi na, alam mo yun, kapag katulad na to, kapag isang tao lang yung naliligaw sa'yo, hindi mo alam kung yung binibigay niya ba, like yung binibigay niya ba, align siya sa Or bare minimum lang. oo, bare minimum, o kaya bare minimum lang. Pero kasi kapag marami na, like, kunyari, dalawa na naliligaw sa'yo, makikita mo talaga kung sino nag-e-effort. Yung difference, Yes. malalaman mo talaga. Kahit mahal mo yung difference. isang hindi nag-e-effort, mas like meron pa rin meron kang makikita na ay mahal, Nagpupunta kahit din mahal na- kita, hindi siya magiging free pass para pumasok sa buhay ko. Doon ako sa taong pinapahalagahan ako. Kasi overtime naman yung feelings ko magde-develop eh. Oo. Yung isa mawawala ko ng nararamdaman sa'yo. Nakadepende talaga. sa Nakadepende tao. talaga siya sa tao. Kasi, kagaya mo, ako din, mapili kasi akong tao, lalo na Hindi naman halata! Yes. Hindi naman halata, ilan lang yung kaibigan ko. Oo. Mapili talaga ako sa tao, yung pinapapasok ko talaga Yung sa... mga kanak kinukuha nito. Kaya nga, pagsundo nga din. Oo, kagaya dito. Sabi kasi pag ganun tayo, go lang. Yung pinapapasok ko talaga sa buhay ko is pili lang talaga. Kasi hindi rin ako madaling makapag-build nga ng connection, ganyan-ganyan. So, meron ng mga nanligaw sa akin before. Yes, ang haba ng hair. Pero May nanligaw na sa akin before, pero lang siya, yung ibang gusto, hindi ko siya pinapayagan. Yung pinapayagan ko lang, yung kagaya nga sa'yo, yung may silent possibility of love na. Kasi ang hirap din kasi na mag-entertain ng maraming manliligaw. Oo, kasi hindi mo alam kung Oo. sinong ano yung Mahirap kasi siya. mayroong possibility na kapag maraming manliligaw mo, may isang magagalit kapag Oo. like Totoo, kapag hindi meron mo siya talaga. binigyan ng attention. Like, ngayon kasi sa generation, kailangan mo bigyan ng attention kahit manliligaw ka pa. Kailangan Hindi, mo kahit bigay ng assurance. manliligaw ko, parang kailangan mag-update. Oo. Pumunta na ako oo. dito, kumain na ako. Nanay ba kita? Tatay ba Oo. kita? Kailangan mo magpaalam, pwede ba ako pumunta sa ganito? Like, Katulad nung sa Hello. atin. Oo. nag-demand na sila, yun yung ayaw Like may ko. assurance na agad. Wala ko pa nga sa Wala. buhay ko eh. Yung alam mo yon, yung wala pa kayo, yung wala pang label, wala pang ganito, nagde-demand na sila. Oo. Oo. Imbes na ang mangyari, ipakita yung capability ng yung capability niya para magstay dun sa buhay ng babae. Bigay ka muna ng assurance, yun yung kinukuha niya. Tapos ayaw na nilang manligaw kapag walang assurance. Like, Oo. nag-i-establish. Nade-discourage Oo. sila doon. Yun Yun nga yung yung purpose nagiging ng point. panliligaw. Yun yung nagiging point nila, yun na yung nagiging reason nila. Oo. Bakit ko tumigan manligaw? Kasi di mo ka binibigyan ng assurance. Eh, Oy, layo. Tsaka talaga. Layo. Layo. So, Umalis tumigil ka na. Ang cold mo kasi. Ay, wow.
Sakit na ba yun? Wait lang, yung attraction na sunod tayo. Yun nga, ganun tayo na-attract. Na-attract ka saan? Ako, sa ano? Actually, Visa, ano mo, sa standard. O, saan? Ano kasi ako? Wow, ano kasi? wow. Hindi, meron kasi akong stages of attraction, ganun. Meron akong May sarili ka? napapaglian lang, may Ah. crush, yung may something. Merong na- ano, may merong stages section, talaga. may section siya, kada section sa joke. Kunwari, ikaw, napogi lang. So, ayun, pogi ka lang. Doon ka lang sa part na Oo, pogi Yun ka. lang talaga. Tapos, parang Hindi mo na, sinamahan niya na actions. So, merong medyo may pagka-crush. Ganun. Depende sa Depende din sa tao. Oo, na-attract ako sa kanya kasi parang ang ganda-ganda niya, gano'n, yung hubog ng katawan niya. Doon, na-attract lang Ang ako. talino ganun niya, lang. gano'n. pero hindi kita magiging crush. Oo. Yes. Hindi na siya pupunta sa level Meron na namang gusto attraction na, maging ay wait lang, gusto ko tanungin. Ano? Anong standard mo sa guy? Anong gusto mo? Like, Ano, what? bukod kay Ronnie, syempre. Name drop! Ay, wala lang na ako ng name. Okay, wag ka na. Wala dito. Rangers tayo Ay, wala dito yung Oo, Pag magsabi. sa kanya lang. Hindi naman taga Ay, Hindi naman siya taga ano. So, hindi niya malalaman yun. Shut up. Go. Ano naman, yung parang attraction ko when it come sa relationship is na-attract ako sa guy the way na parang meron siyang mataas yung emotional intelligence niya. Ay, same time yan. Tapos, bukod pa doon is kapag, bukod sa mataas yung emotional intelligence niya is, lagi siyang, maano rin yung act of service niya. Like, consistent. Yes. Gano'n, nakakamatay kapag, Ay, nakakamatay siya. Over naman? Over Over. naman sa pag-describe si Ante. kapag naiintindihan ka, gano'n. Nalalaman ka sa mga bagay-bagay. Tsaka kapag may pakisyo sa nararamdaman mo. Totoo. Sa kanya ka magsusunod. Ikaw na maayos na yung buhay. Hindi naman. Wala ko, asenso na. Ikaw. Wait lang, siya ang sunod-sunod sa Same akin. lang talaga kami ni Ay, Jack. oo. Ay, sinabi niya na talaga kanina, tinanong mo na siya. Sa attraction. Ikaw, te, ano yung Siya when na, comes oh. of guy? Ano? Sabihin mo! Well, same kay Jay. Pero kasi, may, may nanligaw kasi sa akin. Yung grade 10. Sobrang Yung sasabi mo yung lalaki mo. Stop. Sige. Sige! Hindi, Yung una- i-stop ko. Yung unang guy yung nagbigay sa akin ng gusto. Oh, siya na nagsabi, hindi ko na sinabi Yung una, hindi yung ano. Sobrang galing niya when it comes to advice. Like, alam niya talaga Pero kung hindi ano yung na-apply. sasabihin. Yung sasabihin niya sa ano. Like, nandun yung mga words of affirmation. Oo, like, grabe. Pero, When it hindi comes ko to pa rin action, siya wala. nagustuhan. Ganun din. Ganon din siya sa action. Oo, Bakit takes hindi mo over. siya nagustuhan? Nagsisigarilyo. Kumbaga, na-limit na agad ang standards mo. Oo. Na, hanggang dito ka Kahit lang si kasi mama, ganyan. te. Kahit si mama. Gusto Parang na-off ka sa Ay, meron. Sige, Based go. on, hindi set aside. Based on, my experience. Pero nagkatusto sa akin na, ayun yung standard ko, pero hindi ko siya nagustuhan. Ano siya, God, Christian. Basta, ayun ang tawag doon? Basta yung sobrang bait, understanding, ganun. Pero wala talaga, totally wala kami ganun. naramdaman. Alam mo yung Oo, ganun? same na ganyan yung naramdaman Yung kahit ko. anong ipakita sa'yo ng tao na ganun siya. Kapag hindi mo siya gusto, wala. Wala talaga. Hanggang friends lang. Kahit Yun yung- lang talaga yung tingin mo Oo. sa'yo. Yes. Speaking of that, ano sa tingin niyo yung mas lumang? Act of service, actions, or words? Like, Wala. act Walang of service sa or akin. words? Siguro actions. Kasi kapag words, minsan pwede ka lang manipulate nila eh. Pero ganun din kasi sa actions, pwede ka manipulate eh. Wala akong lamang din. Gusto ko kailangan balance. Both. Kasi kapag ang pinakita mo lang kasi is actions without words, you will confuse a girl. Like, malay mo ang nangyari, ginagawa mo pala sa lahat. Tapos Kapag ang words, nangyari naman, kapag words naman, ang nangyari naman without actions, wala siya kwenta. mako-confuse din yung yung girl. Puro dada Like, lang. it is just a word.
Yung Wala words, kang- kapag yung words hindi mo sinabayan ng actions, wala siyang kwenta. So, walang kwenta. Kapag, like, ano nangyayari kasi doon? Ang hirap kasi niya kapag, kapag nawala yung isa, mahihirapan yung isang taong pinapakitaan niya. Pwede, kasi ang mangyayari na pwede siyang magbigay ng, alam mo yun, reasons kung bakit niya ginagawa yun. Katulad na ito, ang mangyayari, pinakitaan mo ng actions pero wala kang words. Tapos, nagustuhan kita doon. Tapos akala ko lang level up na tayo. Kasi sabihin mo, hindi naman ako nagsabi ng ganun ha. Ikaw lang yung nag-take na, like na-blame ka pa kasi. Tapos, ganun yung pinakita. Ganun yung naramdaman mo. Mahirap yun. Tapos yung excuse pa nila niyan is ganun sila sa lahat. Oo. Like the tarpaulin guy. Yes, nakakainis yun. Hindi ko pa namimit pero hate ko na siya. Yung alam mo yun, yung napakita sa actions na parang may something, Yes. special ka. Tapos when it comes to words, babae. when it comes to words, wala na. Wala na. Sinabi hindi ko pala gusto. Casual lang pala. Yun, sa tingin ko sobrang importante na kasi when it comes to relationship, since sa relationship pinag-uusapan natin, most of relationship ends kasi hindi balance yung dalawa. Yung dalawang yun, hindi sila nag-balance. May misunderstanding lagi na nakapasok eh. Speaking of relationship, total nasa relationship na tayo. Mag-proceed na tayo sa love. Kasi Yes. 'di ba? Ano yun? Yung love kasi yung love kasi, sorry, nakakailan. Wedding Nakatatlo na siya yata. Wait, Ano ba yan? Bitawa ka lang ko. 'di ba, yung love, wala naman talagang concrete definition when it comes to love kasi Nasa sa'yo yun. definition mo. nakadepende siya Kung sa anong tao. definition mo, ayun lang. We all have different definition of love. Na ano Tsaka lang meron- naman eh. Wait lang. Kasi meron kasi iba na gumagaya lang. Kaya Yeah. lang, ito yung love para sa akin kasi ayun yung narinig ko. Which is, para sa akin hindi siya dapat ganun. Kung ano lang yung, like kung ano yung alam mo sa love, kung ano yung tingin mo sa love, ayun dapat siya Minsan sa'yo. kasi kung ano yung nakikita nila, yun na rin yung nagiging Oo, standard. yun yung nila eh. nagiging standard nila. Like, hindi mo naman gusto dati yung moreno, pero kasi gusto ng kaibigan mo yun. Like, ganun dapat yung standard niya. Ganun din yung sa akin. Huwag kang ganun. Huwag ganon. Oo, huwag kang ganun. Yung isa din sa reason bakit ganun yung ibang tao is hindi pa sila nakakaranas ng love. So, Oo. hindi pa talaga nila alam. Nagbe-base lang sila sa experiences ng ibang tao, sa ano ng ibang tao. Nakikita, nababasa, naririnig. Yes. Tsaka there are different kinds of love talaga. Sige nga, ano yun? Yung love sa family mo, love sa friendship, Yes. love sa special someone mo, iba-iba yun. Nakalimutan ko lang tawag. Pero ayun nga, total, we have different definition of love for you. Ano yung love para sa'yo? Tapos no definition. Ano Ikaw. lang? Walang definition. Ano? Yung love para sa akin, walang definition. Base lang yun sa kung Sa anong akin, na ano ng tao. love is full of sacrifices and effort. Ikaw. Ganun din. Pero, hindi ko rin kasi as in masabi Saan ganun? Sa akin o sa kanya? Parehas kayo. Ay, nakuha, copy-paste. Sinabi, Ang hirap sabihin, syempre kapag sa love, may mga sacrificing talaga na nagaganap. Lalo na kapag sa family mo, tapos sa special someone mo rin. Tapos, ang hirap din kasi yung, ang hirap i-definition na kung paano naaano talaga yung love. Yeah, like, no words can define. Yes. Garashi! Ay, shit! Makakanta nga doon sa ito. Yung ano sa akin, parehas lang sa akin yung ano, hindi siya meaning ng love. Kanino? Hindi siya, Sabi hindi siya tatlo? definition ng love. Kaya Carl. Hindi siya definition ng love. Pero Pero parang yun yung kasama love. siya sa love. Yung commitment. Kailangan may commitment sa lahat ng love. For me, love is supposed to be feeling. Nagbabasa kasi ako ng Wattpad based lang sa mga stories na nabasa ko na and for me, it's supposed to be feeling. Para kasi sa akin, hindi sapat yung love para magstay ka sa isang situation na nasasaktan ka na. Kasi kung ako yung nasa sitwasyon na, kung ako lang ha, based on my perspective, kung ako yung Nakakala ko experience. Perspective kasi. based on my perspective, hindi sapat yung love para magstay ko sa isang situation na
nasasaktan mo na. Kahit nasasaktan ka na or nakakasakit ka na. Kahit gaano mo kamahal yung isang tao, kailangan mong palayain yung sarili mo. Tsaka siya. Lalo, oo. Kailangan yung palayain yung isa't isa, lalo na kung hindi na kayo nakakabuti para sa isa't isa. Pero paano mo malalaman na love na, like, love na yun? Paano mo malalaman kung love na yung nararamdaman? Mararamdaman mo naman yun. The same way na nafe-feel natin kapag mahal na ba natin yung taong ko. Yung actions kasi, nagpapakita din siya ng pagmamahal. Yung simple actions na pagluluto, Consistent. yung consistent action na pagluluto, paghahatid sundo, kahit yung mga konting pag-ano lang ng bag, pagpayong, Perspective yung mga, yan. Tapos for me, love is supposed to Lalaki shit ulit. Pero like, naniniwala kayo sa sa how can you know it is love when there is no feeling? Parang malalaman. For me, part ng... Wait part, lang po. Ay, sige, okay. Paano mo daw malalamang love yun kung walang pain? Kailangan mo ba ma-experience yung pain para malaman mo love yun? Kasi for me, hindi eh. Sometimes, Part siya ng process, pero para malaman mong love yung isang bagay, hindi mo kailangan masaktan muna. Mararamdaman mo naman yun. feel ko ma-apply lang yun sa Part siya Okay, ng stage. process. Part siya ng process. Yung masasaktan ka talaga. Kasi wala namang perfectong relationship. Lalo na merong mga instances na makaka-apekto talaga sa relationship ng isang tao. Merong mga unexpected situations na nangyayari na yung ending pareho kayong nasasaktan. Yung Part siya ng tanong na, process. ano lang yun, part siya ng process ko po yun. And love pa rin yung kahit hindi ka nasasaktan. Katulad na lang like, may dalawang bata. Yes, Bata na. May bata na. Anak ni Ai yun. Ay, Diba? may dalawang bata. Tapos yung isa nakakita siya ng bulaklak na may thorns. Tapos yung isa naman nakakita siya ng bulaklak na walang thorns. Pero, kasi ang iniisip niya, gusto niya ibigay yun sa magulang niya, sa mama niya. Yung isa, kinuha pa rin kahit masakit sa kamay. Kahit masakit na natin dinig siya. Yung isa, kinuha. Kasi gusto niya nga, diba? Wala siyang naramdamang pain. Nung binigay nila sa magulang niya yun, that's an act of love. That is the love. Kaya hindi mo naman masasabi na dahil hindi ka nasaktan, hindi na siya love. Nasa iyo yun kung paano mo siya i-perceive. Nasa perception ng kada tao yun. Kung anong pinapaniwalaan niya. Kung anong pinapaniwalaan mo, doon ka kasi nag-stay eh. Pero kung bubuksan mo yung yung utak mo, kung bubuksan mo yung paningin mo sa mga nangyayari, makikita mo na may sense lahat. Yeah. Pero naniniwala ba kayo na yung yung love daw is part ng first, may 3 types First ng love, relationship. greatest love. Sa relationship, naniniwala ba kayo na yung relationship and yung love is part ng love? Paano ko gets? Yung love ba daw is nagmula sa love. Naniniwala kayo. Kung may attraction, Attraction? kung may attraction, We're getting it out may- Spanish. and Sorry po. papasok yung lust sa love. Like, last muna nangyari, tapos naging love. Naniniwala kayo. Depende sa situation. Kilala niyo si Yana at si Hiro? Ganun kasi yung sa kanila eh. Totoo. Yung last muna nag-start yung kanila eh. Body. Oo, body muna. Ganun. Nakakayaya. Alam mo naman yun, di ba? What Niya alam. Oo, Wattpad yun. Like, girl. wait lang kasi bigyan mo siya ng context. Si Yana kasi si Hiro, sila? Like, exploration Oo. in the sex. F-body sila. Yes, F-body sila. Tapos na-in-love later sila. on, na-in-love sila. Oo. Naging love. Doon nagsimula yung kanila eh. Oo. Meron namang mga relationship na nag-start talaga sa genuine love. Yung love talaga, yung alam mo na kaagad na, mamahalin ko to.
Mahal ko to. Sagot agad. Love it. Depende siya sa situation. Oh. Yun Kung na! ano mararamdaman mo later on. Alright. Kung ano nararamdaman mo later on. Oo, kasi meron kasing last na last lang. Oo. Kagaya Last ng lang. mga one night stand. Last lang yun. Walang Kasi yung mga one night stand kasi, di ba, after nun, tapos na. Wala Oo, nang wala nang wala nang balikan. connection. Hindi mo makilala. Iiwan ka pa nga ng friend. Oo. Sa tingin ko, at layo naman ang narating natin. So, one Alright, night alright, stand. alright. Tuloy Ma'am, sa ano? on sa bawal. Alright. Ayan. Pasensya na ang aking mga kasama. Sila'y wala na sa pag-iisip. Bye-bye. Yan Uy, wait lang. lang! Nag-out na lang. Agad! Tinapos na kaagad eh. So, ma'am, tingin ko na sa isang oras na kami. Isang oras na ba tayo? 1 hour Tingnan and nyo 47 Ay, wow! seconds. Ma'am, panoorin mo ng buo to. Yes. Bye. Wait lang! Sabi mo, i-state nyo yung mga ano, pag-usapan natin. Una yung kay self. Si self, na Yeah, actual and yung kay ideal. self. Tapos yung pangalawa, yung adolescence. Sumunod na dyan yung relationship. Hindi. Attraction, yung sa attraction muna. Hindi, relationship. Ay, relationship muna. Hindi. Relationship nga. Ay, bakit yung topic na. natin? Kasi Tapos mas love. I love mo na lang. Love. Relationship. Relationship. Tapos sumunod lang. Yan na yun, ma'am. Yun na yun. Okay na yun, ma'am. Bye-bye. Okay na? Wala tayong ending. Wala. Okay na yun, ma'am. Ma'am, hindi That's kami yun. scripted. Sorry. Sam na da. Ano? Ending mo na ba? Kaya mo na yan. So, yung alam nyo na yun. Walang ano. Wala. Para na lang, bye-bye. So, Yeah. sa mga Lesson napanood, learned. lesson learned. Wag muna pong mag-wish kasi baka matakpan yung wish ni Cara David. Ay, Yes, yun lang po. lesson learned. So, thank you for listening to Sana our may podcast natutunan kayo. with the title of Talk with Strangers. Ulitin natin. From the top, hindi tayo kakat. So, thank you! Thank you! Thank you! Ganun tayo. Drum roll. 1, 2, 3, go. Talk Talk with with strangers. Ano ba? Ano ba? So, for listening in ganun. Thank you for listening. So, thank you everyone for listening in our podcast title Talk with Strangers! Grabe, sobrang daming ano. Uy, hindi yung kakata. Susuntukin ko kayo pag tinagpil. Wala! Ay, Huwag ma'am. nyo i-cut dito na! Huwag niyo cut yan. Nagbaba